Sa Mindanao, wala akong pili. Muslim o Kristiyano, pagka pumasok ko yan, papain talaga kita. Leche, magprangkahan tayo dito. Ngayon ang pakiusap ko sa inyo. Kaya ang mensahe ko ganito. Ngayon, bigyan mo ako. Ako sabi ko, EDSA, yan lang ang hindi ko pangako na palpak. Bakit? Noong pagka-presidente ko sinabi, kailangan ko pera. Hindi ko madala itong EDSA ng pala. Naknang. Kaya sabi ko, I have to have the authority. Kagaya yung binigay kay Cory nung sa Ramos, yung electricity. So they were given extraordinary powers. Wala nang bidding-bidding. Ako naman sabi ko, hindi ko sinabing walang bidding. I said I would need money to repair or rehabilitate or do away with the present situation. Sabi ng iba, mga congressman, let us give Duterte the power, extraordinary power. Hindi ninyo narinig yon sa bunganga ko ni minsan. Kasi alam ko. Kasi alam ko. Alam mo bakit? Matagal ako sa politika. Ang tatay ko, gobernador ng isang Davao pa noon. My father was governor for the entire one Davao. Ngayon, Davao Occidental, Davao Oriental, Davao del Norte, Davao City, and Davao del Sur. Ganon kalaki ang Davao. Nung isa pa yan, ang tatay ko ang gobernador. Pagkamatay niya, pinagati-hati na yan sa mga leader. Kaya alam ko yung mga ganon. Never really ask anything. I just said that I would need big money because it is a big ticket project. So anong narinig ko sa Congress? Hindi sila. Hindi pwede ito. Baka, ang graft and corruption papasok dito. Ay sabi ko, nung narinig ko, then, it's off. Take away it from the table. Ayaw ko. So, umpisa pa lang, kung nag-iistorya ka ng corruption, ay putang ina, inyo na yan. Kaya ang itsa hanggang ngayon, yan. Wala akong magawa. Pero never did I ask money na sabihin na walang bidding-bidding. Kaya dito, yung Nayong Pilipino, lahat ng board, tapos sila lahat. Pagka ilang cabinet members na sinipa ko. Cabinet members who were with me during the lean years of my life. When I was fighting the mayorship, nandiyan na sila sa akin. All that I asked of them was this. At the beginning, do not go to corruption. Kasi alam naman ninyo. Kayong taga Davao, alam ninyo yan. Ayaw ko talaga. Hindi na bali ibang atake, maraming pinatay, natural. Sinabi ko na sa inyo, let's check kayo. Sinabi ko na, wag. Maniwala kayo sa akin. Total, ang hinihingi ko, hindi naman para sa akin. Ano mo magawa ko? Look, anong magawa ko? Anong makuha ko na patayin ko kayong lahat dito? Ito dito, puro extrajudicial killing. Kasi adik kayo. And so, ano ang mapagpala ko? Personally. Yung mga yan sa karami, galit sa akin yan. Gagantiyan balang araw. Alam ko wala na akong security, wala na akong police. Solo flight ako. Well, at that I will take the risk. Sabi ko sa inyo, kayong mga durugista, magpatayan tayo, magpatayan. Ikaw, Trillanes, magpatayan, a matter of principle. Ikaw, nag-graduate ka ng pagkasundalo, exempted ka. As a matter of principle, wala akong makuha. Ako pa ang delikado ang pamilya ko. May gwardya kami, pag wala na ako.
I do not get anything. What I get is the satisfaction. Hindi ako nag-ano yung ganoonan. I've done with it. Tapos na. I have received so many accolades, so many applause in my life. It does not really add anything to me. Pero, I sleep with the fulfillment na sa araw na ito. Sabi na, Sir, patay na si Sige, paghanap ka na dan putang ina, ubusin mo. Let's kayo. Kasi kung pakiusap, walang nangyayari. Nang yan, ginawa mo akong gago. And, yan nga sabi ko. Kung, alam mo, kung bigyan mo ako mga senador na kalaban, gaya sige yaw-yaw, wala namang ginagawa kang yaw-yaw. Basta makayaw-yaw lang, may masabi lang sa isyu para hindi makalimutan na, hoy, nandito ako ha, baka, ganyan man ang istela. Pagdating ng panahon, sinong ginayaw-yaw nila? Ako. Anong ginagawa ko? Duterte extrajudicial killing. But, sa speech ba nila, nagbaba ng 47% ang crime? Tapos sabi nila yung train. Alam mo, ang train, nangako ako sa inyo, wala akong pangako na hindi ko natupad except yung EDSA. Nangako ako na free tuition, nandyan na ang batas. Nangako ako na free universal healthcare. Pirmado ko na ang batas. Anak, ano pa naman gusto? Yung pantawid, sabi ko, itutuloy ko. Saan ko kunin yan? Nandyan sa train lahat yan. Ang gastos ko sa dubladong sweldo ng military pati polis. Alam mo bakit dublado sila? Nung na-presidente ako, nabi ko sa kanila, pumunta ka ng impyerno, ina ninyo magpakamatay kayong lahat doon. Pupunta sila, magpakamatay sila doon. No. Tingnan mo lang. Tayo ba, magkano, kaya, alam, may problema tayo sa ISIS. Iba yung revolusyon ng Abu Sayyaf. Alas 8 na, pero para may marinig lang ninyo ako. Lumunok lang ng laway, ipunin mo sa bunganga mo. Makinig kayo. Wala na tuloy yung sinasabi ko. Karami ko kaya, may Abu Sayyaf. Yang Abu Sayyaf, wala yang ideology. Ang gawin na itong mga inato at magsunog. Meron akong rebellion hinaharap. Mostly kanilang lugar, mga manggulo dato. Ngayon, sister-in-law mo niya yung